Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At ito nga po mga kaanak ang pangalawang araw ng paggawa natin sa CR. Hindi nayari kahapon kasi nga marami pang binagbag. Marami pang tinibag kaya medyo na kulangan sa oras. Tsaka sabi ko nga sa inyo, asawa ko lang nga yung gumagawa niyan. Yung tulong naman namin tulong unti-unti lang, hindi naman yung tulong na talaga. Minsan pagka syempre si nanay may edad na rin. Kaya humihinto-hinto din siya. Kasi yan na nga yung naging niya, yan na nga kinalabasan nung kahapon, nung kinabukasan mga kaanak. Ngayon kami lang ang gagawang mag-asawa at may pasok na nga si nanay, tapos yung mga bata may pasok na rin. Tapos yan nga si Nicole. Si Nicole, alas 12 pa naman ang pasok niya, half day lang sila. Kaya yan, nakakatulong din namin yan mga kaanak. Kaya yan, sabi ko patuluan muna yung yung gripo. Lagyan ng tubig yung bulkan. Bulkan. Ayan. Sana ko nga nagpapatuloy niya nung una. Sabi ko siya na lang muna at hahawakan ko muna si Isidro. Salitan nga lang kami sa hawak kay Isidro niyan mga kaanak. Nandito pa nga si nanay nung umaga. Tapos yan na nga yung update sa kamansi ni Lolong tinanim. Malaki-laki na buti hindi napatay ng baha mga kaanak. Hindi kasi ganong inaabutan niya ng tubig buti nga kahit pa paano may natirang halaman dito. Tapos yan nga, yan na sinusukat na nga yung medyo mataas na rin naman yung pero yan, mataas na rin yan ngayon. Tapos ito nga si Lolo. Sabi namin huwag na nga siyang tumulong at may nararamdaman nga siya. Kahapon nga tinutulungan nga yung asawa ko. Tapos sinabi ni nanay giniginaw nga daw nung gabi, kaya sabi ni nanay huwag nang tumulong, mamahinga na lang at baka mamaya mapaano pa. Kasi habang nag-aano nga sila sa labas, nagliligpit muna ako dito sa loob. At makalat sa bahay, talagang pinagpapagawa pa mga kaanak, kaya may kalat talaga. Hindi maiiwasan kasi nga hindi ka naman makakapagligpit ng maayos. Lalo na't may mga gumagawa nga. Mga anak ko hindi man maaasahan sa pagliligpit yan. Minsan pagkabangon yan, ako rin ang magliligpit ng mga pinaghigaan. Kasi nga yan nga. Trabaho lahat ng asawa ko mga kaanak, ay malaki bayad yan siya na lahat naghahalo, naghahakot, tapos nag-aasinta, siya lahat. Buti nga kahit pa paano ayan si Nicole, tinutulungan tayo sa pag-aalaga kay Isidro. Kasi rin nga nung syempre nag-aasinta na nga yung asawa ko. Pag-aabot na nga tayo ng halo mga kaanak. Dahil hindi naman tayo mahinhin, kaya mag-construction tayo. Kasi pagka medyo siya nagbubuhat niya yung asawa ko kasi nga mabigat nga ang simento. Kahit na sabihin mo para kung titingnan natin, kung papanoorin natin yung mga nagtatrabaho, parang napakadali ng ginagawa nila. Pero pag nandun na tayo sa point na tayo na yung gumagawa, ayan, napakahirap pala. Kasi rin nga, mag-aalmusal muna nga kami. Kaya ayan, si Nicole magpiprito na ng tinapa. Yung tira nating tinapa para sa atin nung nagtinda tayo. Talaga nagtitira akong tinapa kasi masarap yung tinapa na yung mga anak yung piprito mo. Tapos yung pinagprituhan, tsaka ka magsasangag. Aro, napakadami namin nakakain pagka gano'n. Solve na solve ang almusal mga kaanak. Kasi ito nga, pagkayari nga namin kumain. Ayan, nag-umpisa na naman siya kasi nga sayang nga ang oras. Kasi nagpuputol na nga ng bakal mga kaanak kasi kailangan yung para tawag doon yung nilalagay doon sa sa semento. Kasi rin nga ayan tayo nung wala sa atin si Sido, hawak nga ni Nicole, magpuputol naman tayo ng alambre. Yan lang naman ang maibibigay natin tulong mga kaanak, yung mga magagaang ganyan. Siyempre kailangan natin kumilos kahit na napakakaawa naman yung asawa ko, sila mag-isa gumagawa. Kaya kahit pa paano talagang pagka nagkaroon ako ng oras na may hawak kay Sido, ayan, tutulong tayo. Bahay naman natin ang ginagawa, kaya kailangan tulong-tulong talaga. Konti lang naman yung naano ko ditong alambre kasi nga maya-maya, ayan pinaliguan ko na nga si Bossing. Papasok nga si Nicole ng alas 12, kaya sabi ko, ayan, maligo na nga sila. Si Nicole nga nagpapaligo dyan madalas kasi nga marunong naman na siya magpaligo sa kapatid. Buti nga naturuan nga namin si Nicole na yan. Niloloko nga siya ng mga taga dito sa amin. Nanay na nanay doon dati. Siya nagpapaligo, tapos siya yung naghuhugas ng puwet.
Tapos ito nung bandang hapon niya, kinulang nga tayo sa materialis, mga kaanak. Diyos ko, yung sinabi sa paluwagan, lang ang inabot, yan lang, ubos na. Magkano lang din naman yun. Tapos yung dagdag halangan ng nagdagdag nagdagdag na bulol na naman, mga kaanak. parang ako si Nicola. Tapos nga yan, ganyan na siya kataas, mga kaanak. Ayan. Tapos yung metal firelings nga, sabi ko sa asawa ko, ikabit na para kahit papano ka ko maayos-ayos na dito sa likod. Kasi napakagulo yan, yung mga gamit niya na yan, nagsambulat nga din yan. Kasi nga wala namang paglalagyan yan, sabi ko, ilagay na yan para kahit papano makapag-ayos-ayos na. Kasi rin nga, dahil nga naubusan tayo ng pambili ng materialis, mga kaanak, buti na lang dumating yung deliver ko ng avocado. Talagang totoo nga yung sinasabing God will provide. Alam na wala akong pambili yung mga kaanak, wala kaming panggastos, kaya yan dumating yung deliver ng avocado. And nata-timing talaga, mga kaanak Tapos ito nga, nung hapon nga, nagde-deliver na nga kami. Nahiram muna ako ng motor sa tita ko, mga kaanak. Buti na lang, may nahihiram. Tapos yan nga, kasama nga namin si Bossing, tapos si Nicole. Tapos yan, kasama din si nanay kasi may de-deliver siyang tinapa. Tapos yung asawa ko nga ang nagdadrive. Tapos yan nga, yung bandang malayo-layo na rin kami dito, mga kaanak. Nakakailan na rin kami ng deliver. May mga bumibili nga dyan, mga kaanak, hindi ko napagbilang kasi nga halos lahat yan lahat pala yan may-ari na. Ang pa-order kong avocado 20 kilos. Kaya yan, thank you Lord. Nagkaroon ng panggastos kinabukasan kasi nga wala nga trabaho yung asawa ko ngayon kasi nahinto nga siya. Kasi ito nga yan, ginabi na nga kami sa pagde-deliver, mga kaanak. Inabot kami ng gabi kasi nga minsan layo-layo kasi yung deliver ko. Buti nga ka mo may motor kaming nahiram. Kasi si Sidro nga yan. So sinama nga namin. Kasi nga walang mag-aalaga. Alam ko naman na matatagalan ako sa pagde-deliver kaya yan sinama na namin. Tinotoyo na nga yan. Siguro na nagugutom na tsaka inaantok. Wala nga siyang sombrero. Yung sombrero naman ng nanay kong suot-suot, sinusuot sa kanya. Ayaw, inaalis, irita. Kaya ayan, inanuhan ko na lang, tinakpan ko na lang yung ulo niya, mga kaanak. Ayan, salamat naman at nakaubos na rin tayo. Bukas may pambaon na naman yung mga bata, tsaka pambili ng ng kulang na materialis. So, Diyos ka, napakahirap talaga magpagawa ng kahit maliit lang, magkano rin ang mauubos mo. Kasi rin nga, kinagabihan may nagbigay nga ng chocolate kay Bossing. Ayan, pinadala siya ng chocolate. Thank you po. And, tuwa din yan Di ko gano'n, pinakain ko lang siya ng konti kasi nga gabi na. Diyos ko hyper na hyper. Kahit walang chocolate yan, hyper na hyper. Yung pa kayang papakainin ko ng chocolate. Oh, Diyos ka. Ayan may pangalan pa nga yung pinadala sa ating chocolate. Kaya yari ko lang din mag-deliver dyan, mga kaanak. Kaya thank you po. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!